Aming Diyos, makapangyarihan at tataas sa asan sa lahat, Ama naming nasa langit, salamat po Panginoon sa inyong biyaya. Salamat po Panginoon sa inyong awa, Panginoon sa buong maghapon na lumipas, Panginoon Diyos. Salamat po Panginoon dahil tinipon niyo po muli kami sa dako na ito, Panginoon, upang maging isang tamang iglesia po ninyo, Panginoon, upang muli po namin kayong purihan at pasalamatan, at upang muli po namin kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po aming Ama sa maghapon na nagdaan ng pag-iingat gabi po ninyo, Panginoon. Salamat din po sa pag-iingat po ninyo kay Pastor Norman, Panginoon, na sa po, Panginoon, ay nakapag-preach ng matiwasay sa aming po mga kapatiran sa Molino, Panginoon. At salamat po, Panginoon, dahil nakabalik din po siya ng mapayapa at ligtas dito sa bahay na aming pinagtitipunan. Ama, sa lahat po ng aming mga kapatid na nagkakandak po ng kanilang worship service sa maghapon, naway kalugdan po ninyo na kasihan nawa po sila ng Banal na Espiritu, Panginoon. At pagin dito po sa amin San Pablo, ang The Puritan Baptist, nawa, Panginoon, kalugdan niyo rin po na maging katanggap-tanggap po kami sa mga elemento na aming tatanggapin mula po sa inyo, ang tinapay na walang labadura na siyang simbolo ng banal na katawan ng aming Panginoong Kristo na siyang nabuyubog sa krus ng Kalbaryo, upang kami po iahon sa walang kwenta at saysay po namin pumuhay noon, Panginoon. At ang banal na dugo ng alak na nagsisilbing banal na dugo ng aming Panginoong Kristo, isang naging paraanan po niyo, Panginoon, sa pagpapatawad po ng aming mga kasalanan. Naway tanggapin po namin ito, Panginoon, na isa pong pagpapala at hindi isang sumpa, Panginoon. Ama, sa iyong mga kamay, nihahabilin po namin ang lahat ng ito, at kami po humihingi ng awa at kapatawaran sa lahat-lahat po ng aming mga paglabag, mga pagkakasala na nagawa po namin sa inyo, Panginoon. Kaawaan niyo kami at patawarin, Panginoon. Naway ipagkaloob rin po sa aming mga mahal sa buhay ang pagpapatawad po ninyo, Panginoon Diyos. Ama, sa inyong mga kamay, nihahabilin po namin ang lahat ng ito. Sa inyo po naman pinakamataas na kaluwalhatian. Papuri at pasasalamat sa pangalan po muli po ng aming kumtakay ng Panginoon at ang aming po mga kapagaling tagapagligtas, ang aming pong Panginoon sa Kristo, at sa patuloy pong pakikisama ng makapangyarihang banal na Espiritu. Ito po aming samuhin at panalangin. Amen. Makakaupo na po tayo. Sa ating pong paniwalang awitin, buksan po muli natin ang ating mga hymnal book sa page 65. Page 65, He hideth my soul. He hideth my soul, sing. Oh, wonderful Savior, Jesus my Lord, how wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Oh, wonderful Savior is Jesus my Lord, He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows
a dry, thirsty land. He hid my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. With numberless blessings, each moment He crowns, and filled with His fullness divine. I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. When clothed in His brightness transported, I rise to meet Him in clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Amen. Sunod na po natin sa page 300. Page 300, He included me. He included me, sing. Before the world began, God loved me then. He chose me for His own, a throne. His rich, eternal love wrote my name above. Thank God He included me. Yes, He included me from eternity. No room to boast have I, the Lord said I. But God, in wondrous grace, came into my place. Thank God He included me. Christ paid my debt one day, the only way. He died upon the tree to set me free. In pure and sovereign grace,
Jesus took my place. Thank God He included me. Yes, He included me from eternity. No room to boast have I, the Lord said I. But God, in wondrous grace, came into my place. Thank God He included me. In time the Spirit sought, then grace was wrought. He took the word of God, the mighty rod. He broke my stony heart and did faith impart. Thank God He included me. Yes, He included me from eternity. No room to boast have I, the Lord said I. But God, in wondrous grace, came and took my place. Thanks be to God, He included me. Amen. Umayayang hapon mga kapatid, dumako po tayo sa scripture reading. Buksan po natin sa Mark chapter 9. Mark chapter 9, babasahin ko po sa King James Version, verse 1 to 23. And he said unto them, Verily I say unto you, that there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power. And after 6 days Jesus taketh with him Peter and James and John, and leadeth them up into an high mountain apart by themselves, and he was transfigured before them. And his raiment became shining, exceeding white as snow, so as no fuller on earth can white them. And there appeared unto them Elias with Moses, and they were talking with Jesus. And Peter answered and said unto Jesus, Master, it is good for us to be here, and let us make 3 tabernacles, one for thee, one for Moses, and one for Elias. For he wist not what to say, for they were sore afraid. And there was a cloud and overshadowed them, and a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son, hear him. And suddenly, when they had looked around about, they saw no man any more, save Jesus only with themselves. And as they came down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen, till the Son of Man were risen from the dead. And they kept that saying with themselves, questioning one with another, what the rising from the dead should mean. And they asked him, saying, Why say the scribes that Elias must come first? And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things, and how it is written of the Son of Man, that he must suffer many things, and be set at naught. But I say unto you that Elias is indeed come, and they have done unto him whatsoever they listed, as it is written of him. And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them. And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him saluted him. And he asked the
the scribes, what question ye with them? And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit. And wheresoever he taketh him, he teareth him, and he foameth and gnasheth with his teeth, and pinneth away. And I speak to thy disciples that they should cast him out, and they could not. He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. And they brought him unto him, and when he saw him, straightway the spirit tear him, and he fell on the ground and wallowed foaming. And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child. And oftentimes it had cast him into the fire, and into the waters to destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us, and help us. Last verse, Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon. At ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo. At aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso, at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob, at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakapuno pa tayo mga kapatid.
Sa ating pong huling awiting espiritual, page 333, page 333, The Love of God. The love of God, sing. The love of God is greater far, that tongue or pen can never tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest vale. The guilty pair bow down with care. God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from his sin. O love of God, how rich and pure, then restless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. When hoary time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains scorn, God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming some of Adam's race, the saints and angels' song. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. Last stanza. Could we take the ocean fill, and where the skies all parchment made, where every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, will drain the ocean dry, nor could a scroll contain the whole, to stretch from sky to sky. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. Amen. Ngayon pong hapon, muli po natin ihanda ang ating mga puso at ang ating pag-iisip sa salita po ng ating Panginoon na dadalhin po ng ating kapatid, Elder Norman Millares. Pagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ng Panginoon sa awiting yan. Nagpapala sa atin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi nagbabago. Kahit na tayo ay nagbago o nagbabago, ang pag-ibig ng Diyos hindi. At nawa yung pag-ibig niyan ay lalong mag-inspire sa atin para maging tapat tayo na ibigin natin ang ating Panginoon. So ngayon pong hapon ay tutunghayan po natin muli yung 7 churches ng Panginoon. Bali, ang pamagat ng ating pag-aaralan ay a last look at the 7 churches of Asia Minor.
Marami pa tayong pwedeng hukayin at pulutin, kunin mula sa pag-aaral na ito. Patapos na sana tayo, pero inisip at minabuti ko na tapusin natin ang pag-aaral na ito sa magandang high note. Parang summary sa ating pag-aaral. So, buksan natin ating mga Bible sa Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Basahin muna natin Revelation chapter 1 in verse 19 at 20. Revelation chapter 1 verse 19, write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter, the mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden lampstands or candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks or lampstands which thou sawest are the 7 churches. May God bless the reading of His Word. Saglit po tayo manalangin. Panginoong Diyos, purihin at luwalating kayo muli sa pagbasa ng mga salita. Purihin at luwalating kayo sa pamagitan ng mga awiting makalangit at spiritual. Salamat Panginoong Diyos. At kami po muli niyong tinipon at dinako sa lugar nito upang kami ay maghandog, mag-alay ng pasasalamat, papuri at pagsamba. Dalangin po namin Panginoong Diyos na ibuhos niyo sa amin ang iyong pagpapalang spiritual sa amin pong pag-aaral ng mga salita. Gabayan niyo po kami sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Tulungan niyo po kaming maintindihan naming mabuti ang mahalaga niyong mensahe sa amin at pakita niyo sa amin kung paano namin maiugnay ang aming mga buhay na ayon sa iyong mga salita. Dalangin namin Panginoong Diyos na kami maliwanagan niyo at tulungan kami bilang iglesia na maging matatag, matibay sa pananampalataya at nagpapatuloy hanggang sa dumating ang Panginoon Kristo. Pagpalain niyo po kaming lahat, Panginoong Diyos, at pagpalain niyo rin po lahat ng mga makikinig at ganun din ang iyong tagapagpahayag. Pagpalain niyo rin po ang iyong mga salita. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, dito po aming dalangin. Amen. A last look at the 7 churches of Asia Minor, and this is the message of the Lord Jesus Christ to His churches. First message, unto the angel of the church of Ephesus, the Ephesus church. Now, may ilang mga bagay na titingnan po natin dito. Pupulot lang po tayo ng mga mahalagang bagay na maaari natin apply sa atin bilang mga mananampalataya at bilang isang iglesia. Now, dito sa iglesia sa Ephesus, nais kong pansin yun talatang 4. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Now, itong church ay nagpapakita sa atin ng isang halimbawa na ang isang iglesia ay pwedeng maging active sa lahat ng gawaing pang-iglesia. Tama ang doktrina, pero iniwan ang unang pag-ibig. Hindi nawala ang pag-ibig, iniwan. Hindi naman nawala. Sapagkat kung nawala ang unang pag-ibig, wala na silang babalikan. Pwede pang balikan. Sapagkat ang tunay na pag-ibig o tunay na biyaya ng pag-ibig ay hindi ho kailanman mawawala. Ngunit ito'y naiiwan. Yung init, ibig sabihin, at alab ng pag-ibig ay humupa. Mayroong naging kapabayaan sa pagsasagawa nito. So, pwede pang balikan yung dati. Yung pag-ibig na naranasan natin sa Diyos, the love of God, na kinanta natin kanina, na sumilay o sumibol sa ating mga puso, hindi ho mawawala yan. Kasi kung yan ay mawawala, apostasy yan. Ibig lang sabihin yan ay hindi talaga naka-experience ng tunay na pag-ibig. Maaring suwayin ng Diyos, maaring pansamantalang mapahiwalay, mapalayo sa Diyos,
Pero hindi po pwedeng mangyari na titigil siya na umibig sa Diyos. That can't be. Kasi ang sabi ng 1 Corinthians chapter 16, kung inyo pong titingnan, 1 Corinthians chapter 16 in verse number 22, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Maranatha. Ano ibig sabihin ng anathema? Curse. Nakita niyo? Kaya ang isang totoong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, hindi niya pwedeng hindi iibigin ng Diyos eh. We love Him because He first loved us. Sabi ng 1 John 4:9. We love Him because He first loved us. At yung pag-ibig na hindi pwedeng mawala yan. Pwedeng iwan, pero hindi pwedeng mawala. Dahil kung mawala, hindi talaga nakaranas ng totoong pag-ibig. So naiwan yung pag-ibig. Ibig sabihin, yung init at alab dito ay humupa dahil nga sa kapabayaan. So pwede pang balikan yung dati. Kaya ito po ay isang babala at pagpapaalaala sa atin bilang church na ang mga masiglang pagmamahal na ito ay maaring humina at manlamig kung hindi gagawin po ang malaking pag-iingat at gagamitin ang pagsisikap para mapanatili ang mga ito na patuloy na naisasagawa. At si Kristo po, ang ating Panginoon Kristo ay nalulungkot at hindi ho siya nesiyan kapag ka ang kanyang mga tagasunod nakikita niyang sila ay nagiging pabaya at nanlalamig sa kanya. Kaya yan ang unang napansin ng Panginoon, yan ang kanyang pinuna. Kaya sabi ng Panginoon, I have somewhat against you. You have left your first love. At tiyak yan, gagawa siya ng mga kaparaanan para sila'y sawayin at ituwid, itama, sapagkat hindi niya maaaring tanggapin ang anumang gawain ng paglilingkod kung hindi kasama ang puso. So ano makita natin dito sa halimbawang ito sa church sa Ephesus? Na ang isang miyembro, pwede siyang mainit at aktibo sa lahat ng mga gawain sa church. Nandun siya, involved siya, kasama siya palagi, pero walang pag-ibig. Or, wala yung puso. Iniwan ang unang pag-ibig. Naruhan niyo ibig sabihin mga kapatid? Hindi pwedeng tayo ay gagawa at maglilingkod sa Diyos na hindi kasama ang puso. Kasama dapat ang puso, pag-ibig sa Panginoon. Ibig sabihin, yung ating po mga gawain, motivated by love. So, anong dapat gawin ng iglesia? Dapat alalahanin na mga nag-iwan ng kanilang unang pag-ibig kung saan sila nahulog. Dapat nilang ihambing ang kanilang kasalukuyan, kalalagayan, sa kanilang dating kalalagayan. At isaalang-alang kung gaano ito kabuti noon kaysa ngayon. Ihambing kung gaano kalaking kapayapaan, kung gaano kalaking kadakilaan o kadalisayan, kung gaano kalaking lakas at kasiyahan ang nawala sa kanila sa pag-iwan po nila sa kanilang unang pag-ibig. Repent. Yan ang kailangan. Kaya sabi ng Panginoon, repent at gawin muli ang ating mga gawa. At manalangin na pag-alabin lagi ng Panginoon ang pag-ibig sa Kanya. Kapag pag-ibig sa Panginoon ang motivation at intention, hindi ho tayo maglilingkod dahil sa pakinabang o gantimpala na maaari nating makuha sa Kanya o papuri mula sa mga tao. Tama? Pagka ang ating paglilingkod at pagsunod sa Panginoon, ang motivation ay pag-ibig, hindi po tayo maglilingkod dahil sa pakinabang o blessing o kapalit o gantimpala na maaari nating makuha mula sa Panginoon. O naman papuri. Di ba, mga kapatid? Kaya mahalaga ang pag-ibig. So yan ang lesson na ating natunghayan sa naging pag-aaral po natin sa Ephesus Church. Punta na tayo sa Smyrna Church. Chapter 2 verse
8, and unto the angel of the church in Smyrna write. Now, ano ang nagtatak sa atin po dito? Para sa akin yung verse 10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Yan ang tumatak sa akin, at sana sa inyo rin, mga kapatid, na ang katapatan ay dapat hanggang kamatayan. Be thou faithful unto death. Ito po ay utos ng Panginoon sa kanyang church. At inaasahan ng Panginoon ang katapatan ng kanyang iglesia. Inaasahan ng Panginoon na ang mga kaanib ng kanyang iglesia ay magpapakatapat. The Lord wants faithful churches. Kapag ka ang mga bagay ay medyo mahirap, when things get tough and rough, you see, the church got to continue. The church got to continue and remain doing her task. Ano man ang maging kalagayan natin, ano man ang ating maging problema sa buhay, hindi ho dapat maapektuhan, mga kapatid, ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ang katapatan must be constant and persevering. Ang katapatan hanggang kamatayan. Kasi yung iba, tapat lang pagka pinagpapala, pag ang mga hinihingi niya sa Panginoon sa panalangin, binibigay, ayun, magpapakatapat. Paano kung hindi ganon? Paano kung hindi sinagot ng Panginoon prayer mo? Magpapakatapat ka pa rin. Paano kung ikaw ay nasa kahirapan, kahikahusan? Magpapatuloy pa rin ba? Yan ang tanong. Hanggang saan ang katapatan mo sa Panginoon? Sabi ho dito, hanggang kamatayan Magkamatayan Hindi atras. Hindi tatalikod. Magpapatuloy. Di ba? You see, the Lord will be pleased with faithful churches. The Lord will be pleased in this church if this church will remain faithful to Him. So be thou faithful unto death, brothers and sisters. The Lord is expecting us to be faithful unto the end. Faithfulness to Jesus Christ. Be thou faithful. The third church, Pergamos church. Chapter 2, again, the same chapter. Look at in verse 12. And to the angel of the church in Pergamos, write. At ang mahalagang bagay na nais ko pong tatandaan natin dito, mga kapatid, bagamat marami po yan pero pili lang tayo ng pinaka highlight in verse 14. But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Verse 15, so hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Now, bakit ito ang pinili ko? Bakit ito ang hinighlight natin, mga kapatid? Kasi nga may kinalaman to sa doktrina maling doktrina, at sinabi ng Panginoon, which thing I hate. Importante yun dito sinabi mismo ng Panginoon kung ano yung kinamumuhian niya At dahil sa ito'y kinamumuhian ng Panginoon, mag-ingat tayo na huwag tayong magkaroon nitong bagay na kinamumuhian ng Panginoon. That's the point. Yan. At ito ay false doctrine. Pagka sa isang church, in-entertain ang heresy at false doctrines, ay, kinamumuhian ng Panginoon yun Kaya madadama yung simbahan. A faithful church must never compromise its faith. No? We must earnestly, the Bible says, contend for the faith which was once delivered unto the saints. You see, we are living in a time of compromise.
Many churches are compromising their faith, their belief. They are exchanging what they believe for the sake of material gain and prosperity. Walang matibay na paninindigan eh. Tinatanggap kahit mali, kapalit ang pera. Ay, hindi magandang ganun ang klase ng simbahan, no? At ayaw ng Panginoon ho yan, mga kapatid. Kaya ang mga heresies and false doctrines must be blocked, must be prevented, must be checked, and must be avoided so as not to get entry inside the church. Kaya ang church dapat mag-iingat. Napakarami ngayon na kumakalat ngayon ng mga maling katuruan, mga maling aral. Lalong-lalo na yung Arminianismo, yung Arminianism na yan, na halos lahat na ng mga simbahan, yan ang paniniwala at yan ay tanggap na nila yan at nanganganak pa yan ng kung ano-anong mga bagay na taliwas at labag sa itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya we must repudiate, we must reject immediately any teaching that are contrary to Christ's teachings. So we must be cautious. We should always be on guard and on the watch pagdating sa mga katuruan at doktrina. Hindi tayo dapat dyan maging pabaya. Laging dapat nakataas ang ating panangga. Huwag ibababa. At dapat alam natin, nadidetect natin kung ano ang mali. Siyempre, dapat alam natin kung ano yung tama. Pag alam mo yung tama, malalaman mo kung ano ang mali. At hindi lang basta mali. Malaman din natin yung kala mo tama pero mali pala. Dapat ang church magkaroon siya ng spiritual discernment. And what is spiritual discernment? Ang spiritual discernment ay hindi lamang yung ma-determine what is right and what is wrong. Kundi yung ma-discern niya what is right and almost right. Yan ang spiritual discernment. To detect and determine what is right and almost right. Pag sinabing almost right, hindi right. Almost lang. Kala mo tama, pero mali. No? Yan ang lesson na itinuturo sa Pergamos Church. Pangatlo, Thyatira Church. Yan. Chapter 2 pa rin, verse 18. And unto the angel of the church in Thyatira, write. At ang highlight dito, na nais kong pansin natin lahat ay verse 20. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest. The word sufferest means allow. Thou allowest, pinayagan mo, pinahintulutan mo. That woman, Jezebel, who calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication. Physical fornication and spiritual fornication, and to eat things sacrificed unto idols. Thou sufferest or allowest or permitted that woman. So ito po ay pangungunsinti ng simbahan. Ang iglesyang ito ay naging maluwag, naging makasanlibutan, at immoral. Ang church na ito ay hindi ho nagdidisiplina ng mga miyembrong nasa kamalian Walang church discipline. Manapay pinayagan pa at hinahayaan pa na gawin ang mga bagay na mali. So walang kahigpitan. Ayon ng Panginoon yon. Kaya sabi niya, I have a few things against thee. Alam nyo, napakahirap para sa isang church na malaman niya ng Panginoon may laban sa kanya. Gusto natin lagi, siyempre, ang Panginoon kakampi natin. Ang Panginoon kasama natin. Pero pagka ganyan ba naman ang marinig mo, may laban ako sa iyo. Paano ka magiging panatag niyan? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Paano kung ang espada ng Panginoon ay nakatutok sa iyo?
may laban ako sa iyo. Ang bigat nun. Parang the sword of Damocles. Tama? Damocles nga ba? Lagi nakatutok sa'yo, may laban. Hindi mo alam kung anong oras maaaring bumagsak yun sa bumbunan mo, sa ulo mo eh. Yan. Now dito nakita natin, kinonsinti nila ang isang babae ng pangalan Jezebel na tinatawag niyang sarili niyang pastora. Hindi pala propetisa. Yan. Ngayon wala nang propeta, propetisa. Ano na ngayon? Pastor at pastora. Kita nyo mga nangyayari ngayon sa mga simbahan, may mga pastora na. Kinonsinti. Tapos nagturo pa. Tapos ang itinuro pa, mali. Mali pa ang itinuro. Ngayon, baka sabihin nyo, paano pastor kung tama naman ang itinuturo? Maski pa, hindi siya allowed na magturo. Ang pagtuturo, binigay ng Diyos sa mga kalalakihan. So sa halip na dinidisiplina, ay pinapayagan, hinahayaan na lamang. Kaya ang ganitong kapabayaan ay magko-contaminate sa church. Mahawaan ng simbahan. Kaya ito po isang iglesia na nakikipagpatotot, fornicate, sa mga maling katuruan, nakikipagpatotot o fornicate sa sanglibutan at sa mga heretics. Mag-ingat tayo bilang iglesia. Huwag tayo makatulad o maging katulad ng Thyatira Church. Kanina, nag-usap kami, Mr. Weng, at kinakamusta ko yung kanyang sister na umaten sa atin last Sunday, at yung kanyang brother-in-law, pati yung kanyang pamangkin. No? Kung ano yung reaction o response, ayan, feedback, okay naman daw. At kasi yung pamangkin niya, after ng worship service, tinatanong niya sa akin yung mga verses. Palibasa, ang bilis ko kasi. Siguro hindi niya na-catch up. Tinatanong yung mga verses. Ang dami nun eh. Kaya ang ginawa ko, binigay ko na lang sa kanya yung sermon outline. Ayun na, sa'yo na yan. Actually, hindi ma-outline yun. Talaga andun na eh. Lahat ng paliwanag, nandun na eh. So, lahat ng mga verses, nandun na eh. So, nagulat ako. Interested siya sa mga verses. Kaya tinanong ko kay Sister Weng, sabi ko, Sister Weng, matagal na bang yung pamangkin mo umaatin ng mga ganitong klase ng pag-aaral? Kasi, ba't siya nagkaroon ng interest sa mga verses? Aba, hindi daw. First time lang daw. Pagkakalam niya, first time. Siguro, baka doon sa Maynila, nakaka-attend siya. Kasi, unusual yun eh. Usually, yung gano'ng humihingi ng mga verses, matagal na siya nakakapakinig ng mga ganyang preaching, tapos jot down niya, yung sinusundan niya. Pagka naka-attend sa isang, halimbawa, simbahan, minsan yung simbahan yon, yung pastor, gumagawa siya ng mga outline, tapos yun ang mga miyembro binibigyan. Ayun, para masundan, no? Ako, wala na akong time gumawa ng gano'n eh. So, baka gano'n, pero hindi. Pagkakalam lang ni Sister Weng. So, baka ganon. At inaalam ko rin yung kanyang sister kung naka-attend na rin ba siya ng katulad sa ganito. Naka-attend na pala. Nung sila po ay nag-aaral, no, sa Maynila, mayroon silang church doon na dinadaluhan. At tinatanong ko kung anong church, hindi nila alam. Anong klaseng church? Pentecostal ba? Evangelical ba? Protestant ba? Baptist ba? Ako'y nagugulat, hindi nila alam. Yan. Ano na nangyayari? Kasi marami ngayon sa mga simbahan, tinatanggal na nila yung ganyang mga pangalan. Diba? Baptist. Marami na sa mga Baptist churches ngayon, tinatanggal na yung salitang Baptist. Diba? Dati ang pangalan, Christian Baptist Church. Tatanggal yung Baptist Christian Church na lang. Yung pinanggalingan church ni
Sister Lenny, dati yun, Conservative Baptist Church. Ngayon, iba na pangalan. Wala na. Pati yung Baptist, wala na. Christian Church. Yan. Tanong, bakit? Kasi ayaw nila ng denominational. Kaya, ang pakilala nila, we are non-denominational. Ano ibig sabihin yan? Generic na eh. So, ibig sabihin, kahit sino pwede. Ano man ang paniniwala mo, ano man ang iyong theological persuasion, welcome ka dito. Kasi isa lang naman tayo, si Jesus Christ. Yun ang objective. Yun ang purpose. Para dumami. Kasi noon, nung kapanahunan ko, 70s, 80s, talagang ano ka, Baptist, ano ka, Pentecostal, yan. Ano ka, Sabadista. Kasi madaling, pag may label, madali mo nang malaman kung anong paniniwala. Pag sinabing Pentecostal, alam ko na kung anong paniniwala nito. Ito yung speaking in tongues, yung healing, etc. Pag sinabing Protestant, hindi ito Katoliko. Medyo binago nila mga practices and teachings nila na hindi na katulad ng Catholic. So yung ganun. Pag sinabing, ano ka, Baptist, alam mo na, Bible Baptist. Yun, di ba? Madaling ma-identify. Ngayon, mahirap nang identify. Kasi tinanggal na nila yung label eh. O, halimbawa, bibili ka ng sardinas. Nakita mo yung sardinas, walang pangalan. Basta nakalagay lang, sardinas. Walang brand. Kung yan ba ay Ligo o yan ba ay 555. Yan. Nakalagay lang, sardinas. Bibili ka? Sabi, anong brand ho yan? Sardinas! Parehas din yan! Sardinas yan! Ano nga hong brand? Kasi mas gusto ko yung ganitong brand eh. Natikman ko na yan eh. Masarap po yun eh. Yan, ano ho yan? Sardinas! Parehas din yan. Niwala ka? Parehas din yan. Lalo pa kung walang label. Di ba? Mantakin mo dilata, walang pangalan. Pabilang sardinas, binigyan kang ganun. Ano ito? Sardinas. Ba't walang pangalan? Kita nyo? Gaano kahalaga ang pangalan? Identification yan eh. Ngayon, marami sa mga simbahan ngayon, tinatanggal na nila pangalan na, Christian kami. Anong klaseng Christian? Kita nyo? Bakit ganon? Ayaw lang malaman eh. Kung ano ang talagang kanilang paniwala. At gusto nila numbers. Dito tayo, isa lang naman tayo kay Jesus Christ. Yang ganyang mga pangyayaring yan, mga kapatid, yan ay paghahanda na doon sa ano yan, yung ecumenical movement, ecumenism kung tawagin, na time will come, ayon sa prophecy ng Bible, magkakaroon ng one world religion. Wala nang denomination. Yan. Kay Baptist ka, wala na, tanggal na yung Baptist, Protestant. Ang mahalaga tayo ay kay Kristo, kay Jesus Christ. Doon din tayo sa Diyos. Sama-sama tayo. Ganon. At pag nabuo yung one world religion, pamumunuan yan ng false prophet na under ng leadership ng Antichrist. At magkakaroon din na tinatawag na one world government na pamumunuan ng Antikristo. Siya ang magiging presidente ng buong mundo. Siya ang magiging hari ng buong mundo. Mag-unite yan. Ang mamumuno sa one world religion, false prophet. Ang mamumuno sa one world government ay ang Antichrist. Yung mga nangyayari ngayon sa mga simbahan, papunta na ho yan doon. At hindi ho tayo makikisa at makikisama dyan. Kaya yan ang dahilan mga kapatid kung bakit hindi tayo nakikipag-fellowship basta-basta sa kung kani-kaninong simbahan. Nag-iingat po tayo. Ayaw nating mahawaan tayo ng mga maling katuruan, maling mga practices, at lalo na maling mga pamumuhay. Binabantayan ng Panginoon ang kanyang mga iglesia. Kaya yung mga hindi
mga iglesia ng Panginoon, kita nyo, wala na, pakawala na ho yung mga yan. Kaya hindi ko mo naririnig mong, nagkakantahan, si Jesus Christ ang sinasabi o binabanggit, Christian na ho yun. Mag-ingat kayo. Si Satan ay maestro ng pandaraya. Magaling siyang mandaya. Yan. He is our arch enemy. He is the master of deception. Forte niya yan. He transforms himself into an angel of light. Yan. At pati rin ang mga ministro niya, pinalalabas niya ng mga nagtuturo ng katotohanan. Pag tiningnan mo Facebook, talagang wala na, bugbog na lang kung ano ng mga pinagsasabi ro, kung ano ng mga tinuturo doon. Lahok-lahok na, labo-labo na. Yun ho ang aking napapansin ho dyan. Kasi dahil dyan sa Pergamos Church, Thyatira Church, yan ho ang kalalagayan. Hindi mo na malaman kung anong tama, kung anong totoo, kung ano ang kasinungalingan at kamalian. Pag hindi ka talaga aral sa salita ng Diyos, hindi ka naturuan ng Banal na Espiritu, madadaya ka. Sasama ka dyan. Kaya yun ang kahalagahan ba't natin pinag-aaralan ito mga kapatid. At napakaganda, no? Matatapos na tayo. Di mo ilang buwan natin yung tinalakay. 2025 pa. Napakaganda. Para sa akin, napakaganda. Ewan ko sa inyo. Sana nga naganda kayo. Talagang nagbigay ng kaliwanagan. Meron tayong kapatiran dun sa Mindanao. Ang ganda kanya sinabi. Sabi niya, Pastor, pinakikinggan ko yung iyong mga preaching about the 7 churches. Ngayon lang ako nakapakinig ng ganong mga aral. Napakaganda. Naliwanagan siya. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang mga aral. Kaya naingatan nagagwardya, nababantayan talaga ang simbahan ng Panginoon. Sa purity, pagdating sa doktrina at pamumuhay. Huwag tayo gagaya dyan sa Pergamos na yan at saka Thyatira Church. See? So, ganun na ang nangyayari ngayon. Wag tayong palilinlang, makakita lang ng ganyang simbahan, ganitong simbahan. Ang dami nila doon, dami din nila dito. Ang sasaya nila. Ingat tayo dyan sa mga ganyan. Dito pa rin tayo sa Biblia, salita ng Diyos. Ito ang ating magiging panuntunan, pamantayan at sukatan. Para malaman kung ang isang simbahan ay tunay o hindi. Kung yan ba'y simbahan ng Panginoon, o iglesia ng Panginoon o iglesia ni Satanas. Dalawa lang naman yan Iglesia ng Panginoon Kristo na siyang katotohanan, sapagkat ang Panginoon Kristo ay katotohanan, o iglesia ni Satanas, sapagkat si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Masyado naman kayo, Pastor, iglesia na Satanas? No. Anong pwede natin itawag doon? Dalawa lang naman yan Jesus Christ or Satan. At hindi pwedeng paghaluin. Laodicea Church ang bagsak niyan. Yan mamaya titingnan natin. So, mag-iingat tayo mga kapatid. Pagdating sa doctrine talaga, hindi natin pwedeng ibigay ang isang pulgada pagdating sa maling aral. Dapat matalas ang ating pangamoy. Baho. Mali yan. Hindi tama yan. Matalas ang ating mga paningin, matalas sa ating pakiramdam. Pagdating sa katuruan, madidetect natin. Panglima, Sardis Church. Chapter 3 na tayo. Verse 1, and unto the angel of the church in Sardis write. At ang highlight natin dito ay ang verse 4. Thou hast a few names, even in Sardis, that have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Dito natuwa ang Panginoon. Natuwa siya dito Ang iglesyang ito, by the way, ay may pangalan. Ayun, sabi rito, in verse 1, thou hast a name. Basahin natin.
This thing saith he that hath the 7 spirits of God and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest. So meron siyang pangalan. Kilala siya sa pangalan. Di ba? Baptist, o kilala. Catholic Church, kilala. May pangalan eh. Subalit, para sa Panginoon, ito po'y patay na iglesia. Sapagkat ang sabi niya, thou hast a name that thou livest and art dead. May pangalan nga, pero patay. Na simbahan para sa Panginoon. Ano ibig sabihin niyan? Patay na iglesia. Kasi, yung realidad o katotohanan ng kanyang pangalan, wala naman talaga sa kanya eh. Pangalan lang. Sovereign Grace, Landmark Baptist. Pangalan lang eh. Pero yung reality ng pangalan, ay wala. Hindi naman talaga Landmark ay tinuturo eh. Hindi naman talaga Sovereign Grace eh. Arminianism eh. Kumakampi na sa mga Arminians eh. Pinagtatanggol pa ang mga Arminians. Tapos sasabihin Sovereign Gracer, kita mo yan. Pangalan lang eh. Pero patay na simba. Walang buhay talaga, wala. So, yung katotohanan o realidad ng kanyang pangalan ay wala sa kanya. Hanggang pangalan na lang siya. Tulad halimbawa, Bible Baptist. Bible pa naman. Bakit pinangalan ng Bible? Kasi, sinasabi nila, Bible daw ang basis nila. Bible daw ang kanilang pinaniniwalaan. Pero pag tinanong mo kung saan yung pinaniniwalaan nila sa Bible, hindi naman may pakita. Wala pala sa Bible. So, pangalan lang. Masabi lang na Bible. Pero wala naman talaga sa Bible. Pagka nagkapukpukan na, nagkagipitan na nagkadiskusyonan na saan sa Bible? Wala naman may pakita sa Bible. So, pangalan lang. Panggulat lang, Yun po ibig sabihin ho niyan eh. Sabihin, Christian. Christian ka? Oh, Christian din ako. Christian. Pero si Christian, nandoon sa bungan. Si Christian, nandoon sa party. Araw ng Panginoon, nasa party. Christian daw siya. See? Christian siya, pero hindi naman nagbabasa ng Bible. Tuwing Sunday lang. Pero Christian daw siya. Kasi pangalan lang eh. Pero yung buhay ng pangalan, wala. Patay. Naunawan nyo? So, ang Sardis Church, mga kapatid, yun ang napansin ng Panginoon. Dahil dyan, may tuturing ang Sardis Church na remnant church eh. Bakit? Kasi ilan na lamang ang nananatili sa katotohanan. Ilan na lamang ang nagdadala talaga ng tunay na pangalan. Kaya sabi ng Panginoon, thou hast a few names, only a few names. People who really live up to their names. Naunawaan niyo po, mga kapatid? Yan. Natuwa ang Panginoon na meron pa siyang nakita kahit papaano doon sa church na few na lang. At hindi lang isang bagay na gusto ko i-emphasize, mga kapatid, na doon sa church na yon, Sardis Church, meron dong iilan, few, na nananatili sa tama, sa katotohanan, at tunay na sumusunod sa Panginoon. Now, hindi ho mismo ang iglesyang ito ang kanyang pakakasalan. Hindi ho eh. Kundi, kukuha lang ang Panginoon sa iglesyang ito ng ilan na kanyang pakakasalan. At sino sila? Yan na nga. Thou hast a few names in Sardis that have not defiled their garments. Meaning, pinanatili nila ang kanilang mga sarili na malinis at dalisay sa Panginoon. Hindi sila naging katulad ng Thyatira. Hindi sila naging katulad ng Pergamos. Pergamos, doktrina, Thyatira ay pamumuhay, immoralidad. Yan.
Yan. Kasi laging magka-tandem yan eh. Doctrine and conduct. Siyempre, pag mali conduct, mamamali na rin. Pag mali ang doctrine, mamamali na rin ang conduct. Pag tama ang doctrine, may tatama ang conduct o pamumuhay. Yan. Kaya pagka ang simbahan talaga ay nasa truth, nasa katotohanan, madadalisay ang buhay ng mga miyembro. Sapagkat ang katotohanan ang nagpapasakdal o nagdadalisay sa mga mananampalataya. Sanctify them through thy word. Sabi ni Jesus Christ, thy word is truth. Thou hast, again in verse 4, a few names, even in Sardis, that have not defiled their garments. Look at the reward. Tingnan gantimpala, and they shall walk with me in white. Ano yan? Kasalan yan. Yan yung iglesia na pakakasalan ng Panginoon Kristo. Bakit? For they are worthy. Sapagkat sila'y karapat dapat. Ito pong targetin natin mga kapatid. Sikapin natin na dito tayo humantong pagdating ng araw. Na itong simbahang ito ay makakasama sa pag-iisang dibdib ng Panginoon Kristo. Ang iglesia ay inalintulad sa babaeng kasintahan at si Jesucristo ang lalaking kasintahan, the bridegroom. The church is the bride and Jesus Christ is the bridegroom. Darating ang Panginoon, kukunin niya ang kanyang bride. At sino yung bride? Ito, yung daw was a few names. Kaya I do believe mga kapatid na pagdating sa rapture, few lang talaga ang kukunin ng Panginoon dito sa lupa. Kasi few lang talaga ang nagpakatapat eh. Few lang talagang nanatili sa katotohanan at sa Panginoong Sus. Few lang. Kaya yan ang ini-emphasize natin dito mga kapatid. Pagdating ng Panginoon, few lang ang saved, few lang ang mga kaanib ng iglesia, few lang ang faithful sa mga kaanib ng iglesia. At yun lang ang kakaunin ng Panginoon. Sa mga buhaya at nananatili pa, yun yung sinasabing alive and remain. Doon sa mga bubuhayin sa resurrection, haluan na ho yun eh. Yan. Mga tapat o hindi tapat, pero lahat yun, save yun eh. Namatay na sila eh. Madami yun. Yung buhay, yun ang pag-uusapan, yun ang point of interest. Pagdating ng Panginoon, doon sa mga buhay, sino-sino ang matatagpuan niyang hindi nag-defile ng kanyang garments. At dito pinakita, few. Ang tanong, kasama ka ba doon sa few? I hope. Sana tayong lahat kasama doon sa few. Kaya, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, itong pagsikapan natin, marating, mapasama tayo. Magsikap tayo na mamuhay sa katwiran, kabanalan, at sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Magpakatapat tayo sa Kanya. Yan ang Sardis. Sa pagbabalik ng Panginoon, few na lamang ang madadat niyang ligtas, few na lamang ang nananatili sa iglesia, at few na lamang ang nagpe-persevere unto the end. Sad to say, but that is the truth. Few. Pinakita na dito eh. Now, number 6, Philadelphia Church, the sixth church. Chapter 3 again, in verse 7, and to the angel of the church in Philadelphia. Yan. Ang highlight natin dito, yan, verse 7 pa rin. This thing saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. Now, this church is a faithful church. Bakit? Because they have kept Christ's words and has not denied His name. Yan ang sinabi dito sa verse 8. I know thy works,
Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it, for thou hast a little strength, and hast kept my word. There you are. That's faithfulness. They have kept the word. Pinanghawakan lang, hindi nila tinalikuran, nanatili sila dyan. They have kept the faith, they have kept His word, and has not denied my name. The true name. Yan. Kaya sila faithful. Kinukonsider ng Panginoon na faithful. Now, this church is a blessed church. Not only a faithful church, but a blessed church. Because binigyan sila ng Panginoon ng napakalaking privilege. O pribileyo. Bakit? Kasi ang Panginoon nag-set before them an open door. Pinagbuksan sila ng Panginoon ng pintuan na walang sino mang makakapagsara. So meron po silang tunay na biyaya ng Diyos sa kanila. Dahil kahit na sila ay mayroon lamang little strength, kaunting kakayahan, kaunting kalakasan, abay nakagawa ho sila ng mga dakilang gawain. Dahil ang Diyos ay gumawa sa kanila. Yung dakilang biyaya ng Diyos ang gumawa sa kanila, na siyang dahilan kung bakit naingatan nila ang salita ni Kristo, na siyang dahilan kung bakit hindi nila kinailang kanyang pangalan, na siyang dahilan kung bakit nakapaghayo sila at naipangaral nila ang pangalan ni Kristo at ang kanyang salita, ang ebanghelyo at ang kanyang mga aral. Mission ang pinag-usapan. Missionary work, mga kapatid, na ipalaganap nila ang kaharian ni Kristo at ang kanyang mga salita o aral. Kahit sila ay meron lamang little strength. So this is a missionary church. At ito yung uri ng iglesia na gusto nating dumami. Yan. At sana nga, panalangin natin, gamitin pa rin tayo ng Panginoon, itong church na ito, makapag-mission pa tayo. Yan ang pinagpe-pray ko sa Panginoon. Ako'y nananalangin na meron pa sanang mga pastor at mga iglesia na mabuksan sa katotohanan. May tama ang kanilang mga maling paniniwala. Makatamo ng tunay na kaligtasan kay Kristo Jesus. Yan ang aking panalangin. Habang ako'y nabubuhay. Meron pa tayong mapagsimula ng gawain. Bagamat tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon, ng ilang mga iglesia, no? Nanganak ang church na ito. Ng ilang mga iglesia, meron tayong mga ilan na mga daughter churches. Bagamat tayo ay little flock lamang with little strength. Pero yung biyaya ng Diyos ay napakalaki na siyang dahilan kung bakit tayo nakapag-accomplish ng ganun. Wonderful. Ito yung church, sabi ko nga, na gusto nating dumami. At itong pangpitong simbahan, ito po yung church na ayaw nating dumami. Laodicea Church. Chapter 3, verse 17. Chapter 3, verse 14. And unto the angel of the church of the Laodiceans write. Now, ang nais kong i-highlight dito, itong verse 17. Because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Ito po yung uri ng iglesia. Sabi ko nga kanina, na sana huwag dumami. Pero nakakalungkot kasi ang ganitong uri ng iglesia, ang siyang mas marami ngayon. Puro Laodicea churches na. Yan. Iglesyang compromiser, iglesyang walang gulugod, iglesyang walang sariling paninindigan pagdating sa doktrina, walang doktrina o aral, makasanlibutan, iglesyang karnal, iglesyang walang spirituality, patay na iglesia, at puro pagpapayaman at pagpaparami ng miyembro ang kinaabalahan. Ako'y naniniwala na lahat ng mga kamalian nakita ng Panginoon sa church sa Ephesus, sa church sa Pergamo, sa church sa Thyatira, sa church sa Sardis, pinakyaw lahat ng Laodicea Church.
lahat ng makikita mong pagkakamali o anumang kamalian na mayroon ang mga simbahan, nandoon lahat sa Laodicea Church. Ganon kasama at katindi itong simbahang ito. At ganitong uri ng iglesia ang isinusuka ng Panginoon. Sabi niya, isusuka kita. Verse 17. Yan. Kasi hindi malaman kung malamig ba o mainit, maligamgam Ano ka ba? Malamig o mainit? Di maintindihan kung ano bang paninindigan Pansin niyo mga kapatid yung ang Panginoon nasa labas na ng iglesia sa verse 20, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Nasa labas na Kasi hindi na masikmura ng Panginoon ang pinagagagawa ng simbahang ito. You see? And sad to say, ganyan na ngayon ang kalagayan ng mga modernong simbahan sa ating panahon. Laodicea na. So nakita ho ninyo yung takbo from Ephesus. Yung Ephesus, orthodox pa yan Talagang lumalaban pa yan sa katotohanan. Naninindigan pa yan Yun nga lang, ang problema, iniwan ang unang pag-ibig. Ayaw ng Panginoon ng ganun. Oo nga, masigasig sila pagdating sa mga gawain, pero hindi naman motivated by love. Ayaw ng Panginoon yon. Kailangan nandun yung puso mo Ginagawa mo yan dahil mahal mo talaga ang Panginoon. And then, nung nag-progress na yan, kita nyo, pabulok na ng pabulok, na-contaminate, pumasok ang mga false doctrine sa Pergamos, may babae nang nagtuturo simbahan, pagdating ng Sardis, wala na, patay na, pangalan na lang siya. At ang ending, Laodicea. Yung thou has a few names na nakita ng Panginoon, even in Sardis, yun yung Philadelphia. Bumukod. Pero yung nanatili pa rin sa ganung kalagayan ng karumihan, ayon, Laodicea. Nauwi sa Laodicea. At dahil dyan ang Panginoon nasa labas na ng pinto, hindi niya na matiis Yan ang dahilan mga kapatid, kung bakit, kung may magtatanong man sa inyo, lalo sa mga baguhan, bakit hindi tayo nakikipag-fellowship sa ibang mga simbahan? Ako po, matagal na ako dito sa San Pablo. But never akong nakipag-fellowship sa mga simbahan dito sa San Pablo. Alam niya mga kapatid, hindi tayo umattend dyan, may mga invitation ako, binabaliwala ako sila, at hindi ako interesado sa kanila. Dahil nasa kamalian sila Kaya wala akong kasundong mga pastor dito Nag-iisa lang talaga ako dito Pero hindi ako malungkot. Hindi. Nandiyan naman kayo. At saka may mga ka-fellowship tayong churches sa iba't ibang lugar na mga totoong churches ng Panginoon. Malayo nga lang. Pero pinagpe-pray ko rin sana dito sa San Pablo, meron sana rito mga ka-fellowship tayo. Kaya lang, pagka wala sa katotohanan, ay hindi ko matitiis na makipag-fellowship sa ganun Patotot. Siyempre ang hanap ko, dalisay na iglesia. Yung sabi ng Panginoon, Thou art worthy. You shall walk with me. Yan. Doon ako makikipag-fellowship. Doon tayo makikipag-fellowship. Kasi mismo ang Panginoon, hindi niya masikmura, hindi niya matiisi. Isusuka niya, tapos ikaw makikipag-fellowship doon sa isinuka na ng Panginoon. Di ba? Baka madamay ka, isuka ka rin. Sige. Ganun po yun Nakita na natin mga kapatid kung gaano kahalaga yung pananatiling malinis. Ang pagpapanatiling malinis o dalisay ang iglesia ng Panginoon. Napaka-metikuloso ng Panginoon dyan. Yan ang ating Panginoon. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. So sa ating pagtatapos, ito po ang aking nakita sa bawat simbahan o iglesia na ating napag-aralan. Ephesus Church, ang emphasis ay love, pag-ibig.
Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa Panginoong Kristo, pag-ibig sa mga kapatiran, pag-ibig sa Kanyang salita, pag-ibig sa katotohanan, pag-ibig sa Kanyang mga kautusan. Huwag nating hayaan ang pag-ibig na yan ay manlamig dahil sa kapabayaan. Smyrna Church, katapatan. Faithfulness, hindi lang kapag pinagpapala at nananagana, katapatan mga kapatid, kahit sa kapigatian, kahit sa kahirapan, kahit na sa maraming pagsubok, sa gaanong sitwasyon, mas lalong napatutunayan kasi sa ganong sitwasyon, mas lalo nating napatutunayan ang katapatan. Tama? Iano natin sa tanong. Ganito. Paano mo napatutunayan ang tunay na katapatan? Di ba sa mag-asawa, sabi, sa hirap at ginhawa. Ano pa? Sa kalusugan o karamdaman. Hindi yung kasama mo lang sa kalusugan, pag sexy, kasama, pag tumaban at sakitin na, iwanan mo na. Hindi yung ganun eh. Kahit sa karamdaman, inaalagaan pa rin. Hindi kita iiwan. Hindi, sige na, pumasok ka na sa office. Hindi kita iiwan. Alagaan kita. Yun ang katapatan. Sa hirap at ginhawa, hindi lang puro sa ginhawa. Yun eh. Kasi nga ang iglesia ay asawa ng Panginoong Yesus. Kaya sa hirap at ginhawa, katapatan. Diyan napatutunayan ang katapatan. Pergamos Church, doktrina. Doctrine. Yung pananatili sa katotohanan, yung hindi po ikino-compromise ang truth, at tinutuligsa ang mga heresies. Pinupuna ang mga false doctrines. Kasama na ang mga false pastors and preachers. Kasama ho yan sa ating tungkulin bilang iglesia. Kung sa paningin man ng mga tao, masyado ho tayong kritiko, hindi ho sa paningin ng Panginoon. Biyahin sila. Masyado naman kayo, masyado kayong magpintas ng mga simbahan. Panginoon din eh. Pag may nakita siyang mali, sinasaway niya eh. Kasi hindi siya konsentidor. Sabi sa inyo masyadong stricto ang Panginoon, metikuloso talaga eh. Pag may napuna, may laban ako sa iyo. Sasabihin niya. Gayahin natin attitude ng ating Panginoon. Ganun po yung mga kapatid. Thyatira Church, disiplina, kahigpitan, strict. Hindi po tinotolerate ang mga false teachings at ang mga immoral na gawain at pamumuhay. Kailangan ng simbahan o iglesia ang i-exercise ang disiplina. So nagtatanggal po tayo ng mga miyembro na hindi umaayos, wala sa hulog, walang kaayusan, hindi sumusunod, tinatanggal po natin yan. Didisiplinahin yan. Hindi tayo manghihinayang, natanggalin siya sa membership, kahit na tayo mabawasan. Kahit na tayo kumunti. Pero yan naman ay ginagawa out of love. Tulad ng ama o magulang na dinidisiplina ang kanilang mga anak pag nagkakamali dahil mahal nila ang kanilang mga anak. Ganyan din ang church. Para turuan, matuto yung miyembro na sumunod sa Panginoon. Kaya disiplina, Thyatira Church, discipline. Pagdating naman sa Sardis Church, purity. Di ba? Purity. Purity saan? Sa aral, sa katotohanan, purity sa paglilingkod, purity sa kabanalan at sa katuwiran, sa pamumuhay as a whole. Purity. Philadelphia Church, zealousness, kasigasigan, missionary work,
sharing the gospel, pagbabahagi ng mga katuruan at mga aral ng ating Panginoon Kristo. Yan naman ang lagi nating ginagawa. Sinishare natin ang mga doctrines, yung ating mga paniniwala. Then lastly, Laodicea Church. Conviction. Conviction. Paninindigan. Hindi yung dalawang mukha, hindi yung doble cara. Kung malamig, malamig. Kung mainit, mainit. Hindi maligamgam. Kung sovereign gracer, dapat sovereign gracer. Kung landmark, landmark. Kung Arminian, di Arminian. Umami na. Hindi Calvinian. Pinagsamang Calvinist at saka Arminian. Ayaw ng Panginoon niya. Sinusukan niya ang ganyang simbahan na hindi mo malaman ano ba talaga posisyon eh. Pagdating sa paniniwala eh. Pwede siya sa kaliwa, pwede din siya sa kanan. Kahit saan. Strike anywhere. Ay, hindi yung pwedeng ganun. Compromising yun eh. Naintindihan natin mga kapatid? Yan. At isa pang bagay na ating pong dapat ding pansinin, itong mga simbahan na may nakita ang Panginoon ng mga kamalian, pinagre-repent niya. Repent! Ilang beses yan? I think 5. Repent! 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 Pinagre-repent ng Panginoon lahat ng mga iglesia na kanyang sinaway. At ako'y naniwala mga kapatid na yung magre-repent, yun ang totoong save. Pag hindi nag-repent, paano yun? Hindi ako niwalang save yun. Pinagre-repent ka ng Panginoon, ayaw mo mag-repent, ano ibig sabihin nun? Kung totoo ka, di ba, kung totoo kang save, ibig sabihin, nakapag-repent ka nung una eh. So ang repentance, parte na ng buhay ng isang tunay na mananampalataya kapag siya'y nagkakamali at nagkakasala sa Panginoon. Yun lang naman dapat natin gawin. Pag tayo nagkamali, nagkasala, mag-repent tayo. Baguhin natin ating pag-iisip. Sumang-ayon at kumampi tayo sa Diyos na siya ay tama at ikaw ay mali. Aminin lang. Mahirap bang umamin ng pagkakamali? Aminin na. Magpakumbaba na, aminin na, kamali. Tapos, gawin na ang tama. So kung may mga simbahan ngayon na nagkakamali, pag tayo nagkamali, dapat mag-repent tayo. Baguhin natin yung ating pagkakamali. O tama natin ang ating kamalian. Dahil pag hindi, may parusa ang Diyos eh. May banta siya eh sa mga simbahang hindi nagre-repent. Di ba si Jezebel, binantaan ng Panginoon, pati yung nakipagpatutot sa kanya, papatayin ng Panginoon eh. So, ano ibig sabihin mga kapatid? Yung mga simbahan o kay mga miyembro na nagkakamali tapos sinaway, ayaw magpasaway, ayaw magpatama, magpatuwid, tingin ko mga kapatid, hindi mga totoong mananampalataya yun. Napasama lang yun sa simbahan. Ang ibig lang natin sabihin mga kapatid, ang tunay na mananampalataya, magre-repent yan. Pag nagmatigas at ayaw, susukan ng Panginoon yan. Yan ang mga banta ng Panginoon, di ba? Ngayon, marami po sa mga pastor at simbahan na pasaway at ayaw nilang magpasaway. Tama ba? Pasaway, pero ayaw silang sinasaway. Ayaw mag-repent. Ang mga tunay na iglesia, gaya na sinabi ko kanina, kapag nagkamali, tinatanggap ang pagkakamali, umaamin sa pagkakamali, at nagre-repent. Ang mga tunay na Kristiyano, tunay na saved, nagre-repent. Panghuli, 6 na beses o 7 beses na sinabi ng Panginoon sa bawat hulihan ng kanyang mensahe ay he that overcometh, to him that overcometh.
sino mang magtagumpay. So, ibig sabihin mga kapatid, dapat tayo palaging nagtatagumpay. Ino-overcome ang lahat ng mga kamalian, mga problema, dapat napagtatagumpayan yan. Sa biyaya ng Panginoon, siyempre. In short, nagpe-persevere. Nagpapatuloy. Kailangan, kahit na anong hirap, minsan gusto mo nang bumigay, pero hindi, alam mo, kailangan magpursige ka eh. Be an overcomer. Maging overcomer tayo. Ang daming dapat i-overcome eh. Ang dami. Tuloy niya, yung doktrina, maling doktrina, ma-overcome. Yung iniwan ng unang pag-ibig, dapat ma-overcome. Yan, pananamlay, overcome. Yung maling pamumuhay, overcome. Yun yung mga tendency na dapat ma-overcome natin yan. Hanggang wakas. Siyang nananatili, hanggang wakas siyang maliligtas. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa ating pong mga puso, tayo po'y manalangin. Tayo po'y lumuhod. Dakilang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, aming Ama, maraming salamat po sa paalala niyo sa amin, sa mahalagang aral na ibinigay niyo sa amin at mga paalaala na kami po bilang inyong iglesia ay kailangan maging maingat at manatili sa tama, sa katotohanan at sumusunod sa inyong kalooban at iyong mga utos. Napakaganda ng inyong mga paalala sa amin, Panginoong Diyos, sana hindi namin makalimutan at bawat isa sa alang-alang po namin. Bawat katangian ng magagandang katangian ng mga iglesia na pinayag niyo sa amin ay aming mataglay. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na manatiling tapat, i-preserve niyo po ang iglesyang ito sa purity ng doctrines at pamumuhay. Nawa ang Panginoon Kristo palagi ang mag-glorify sa church na ito. Kapag ka nakita nyo po na meron kaming mga maling nagagawa, itama nyo kami, Panginoon. Ituwid nyo po kami. At sawayin nyo kami, paalalahanan nyo po kami, Panginoon Diyos. Dalhin nyo kami muli pabalik doon sa tamang daan. Pagka kami po ay nakakagawa ng mga kasalanan, hindi tama, bagabagin nyo ang aming mga konsensya. At huwag nyo pong patatahimikin ang aming mga budhi hanggat hindi ho namin pinagsisihan at tinatalikuran ang aming mga kasalanan. At hindi sumusunod sa inyo, Panginoon. Huwag nawa kaming masanay sa kamalian, huwag kaming masanay sa karumihan at kasalanan. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na ma-enjoy namin ang isang buhay na malinis, sakdal at banal, na matuwid at kalugod-lugod sa iyong paningin. Mahabag kayo sa amin, pagpalain niyo po ang iglesyang ito, Panginoong Diyos, i-revive niyo kami, magkaroon kami ng kasiglahan sa paglilingkod. At panalangin po namin, Panginoong Diyos, na patuloy pa kayong magliligtas pa ng mga kaluluwa, lalong-lalo na ang aming pamilya, ang aming mga anak, mga magulang, mga kapatid, asawa. Dinadalangin namin sila habang may panahon pa. Maawa kayo sa mga kaluluwa nila, naway makilala nila ang iyong anak na si Jesucristo na Panginoon tagapagligtas. Tulungan niyo sila, Panginoong Diyos, na maliwanagan at sana'y ang aming panalangin mapabilang din sila sa iglesyang ito at makasama namin sa paglilingkod sa inyo. Ipinapanalangin din namin ang iba pang mga iglesia ng Panginoon Kristo na ka-fellowship namin na sila rin, Panginoong Diyos, ay papanatilin nyo sa kalinisan ng aral at pamumuhay. Pagpalain nyo po mga lingkod ninyo, na mga tunay nyong tinawag, na mananatili silang tapat na naglilingkod sa Panginoon Sus, na nagtuturo ng katotohanan
sa kabila ng kahit na dumadanas ng kahirapan, Panginoon. Alalayan niyo po sila lagi, tutulungan sa kanilang buhay, pagpalain ng kanilang mga pamilya, sustinahin niyo po, Panginoong Diyos. At panalangin din namin na naway meron pang mga pastor at mga iglesia dito sa San Pablo na maliliwanagan, mako-convert, Panginoong Diyos. Mababahagi na namin ng mga katotohanan. Pagbuksan niyo pa kami ng pintuan ng pagkakataon. At kami po ay inyong kilusin na maging masigasig sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama, at niling namin ang iyong pagpapala. Yandahin niyo po kami sa aming pong banal na hapunan, sa paggunita namin ng kamatayan ng aming Panginoon Jesus sa dakilang kaligtasan na Kanyang ginawa para sa amin. Naway, sa tuwing aming inaalala siya, ay maantig ang mga puso, magningas ang aming pag-ibig sa Kanya. At kami patuloy magpapakatapat. Pagpalain niyo po ang banal na hapunan. Sa banal na pangalan ng Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Tayo po'y dumako no, sa Lord's Supper natin. No? Handa po natin ating mga sarili. Ito na ang oras para i-confess natin ang ating mga kasalanan, mga pagkakamali, mga pagkukulang, at magkaroon tayo ng kahandaan na ito ay itama, ituwid, at punuan.